Ano kaya kung ang nag-iisa lang na nagpapanatili ng buhay sa iyong kaluluwa ay isang pag-ibig na napakalakas na kayang talunin ang kamatayan? Sa kwentong ito, si Eric Draven ay natuklasan na ang paghihiganti ay simula pa lamang. Naibalik siya mula sa bingit ng kamatayan, armado ng mga kapangyarihan na lampas sa karaniwan, sa isang misyon para iligtas ang kaluluwa ng babaeng mahal niya. Pero may presyo na babayaran, at ang linya sa pagitan ng hustisya at pagkahumaling ay naglalaho sa isang mundong pinamamahalaan ng kadiliman. Ang pagkabata ni Eric Draven ay minarkahan ng isang nakakatakot na alaala. Isang araw, ang kanyang minamahal na kabayo ay nasabit sa mga alambreng may tinak. Habang nagpupumiglas ang hayop sa sakit, si Eric, na bata pa noon, ay desperadong sinubukang iligtas ito. Naputol ang kanyang mga kamay sa matutulis na alambre, nag-iwan ng malalim na peklat sa kanyang mga palad. Samantala, ang kanyang ina, na nalilimutan sa alak, ay hindi nakakatulong. Ang nakakatakot na sandaling ito ay nag-iwan ng marka sa kaluluwa ni Eric, at nagbalik-balik sa kanyang mga panaginip sa loob ng maraming taon. Sa Detroit, isang batang babae na nagngangalang Shelly ay nakatanggap ng isang mapanglo na video message mula sa kanyang kaibigan na si Zaid. Ang video, na kinuna ng isa pang karaniwang kaibigan, ay naglalaman ng ebidensya ng isang nakakatakot na krimen na may kaugnayan sa isang kilalang at hindi mapaparusahang kriminal na si Vincent Rogue. Hinimok ni Zaid si Shelly na gamitin ang video para ilantad si Rogue at ibagsak siya. Ngunit nagbabala siya na masyadong mapanganib na manatili sa lungsod. Naghingi ng awa si Shelly kay Zaid na maghintay sa bahay habang nag-iisip siya ng kanilang susunod na hakbang, ngunit ang mga takot ni Zaid ay napatunayang totoo. Sinundan siya. Nang makapasok siya sa kanyang apartment, napagtanto niyang hindi siya nag-iisa. Si Marian, ang walang awang kanang kamay ni Vincent Rogue, ay naghihintay. Kinumpis ni Marian ang telepono ni Zaid, tiningnan ang mga mensahe nito, at nagtanong kung sino ang kanyang nakontak. Ang pagtanggi ni Zaid ay nagdulot sa kanya ng nakamamatay na iniksyon na ibinigay ng katulong ni Marian. Ang dating masiglang dalaga ay hinayla palayo, ang kanyang kapalaran ay hindi tiyak. Samantala, nag-aalala si Shelly nang hindi niya makontak si Zaid. Tumawag siya sa kasintahan ni Zaid, ipinaliwanag ang kanyang alalahanin at hinimok siyang maghintay ng mga update. Lumabas si Shelly, ngunit naramdaman niyang sinusundan siya. Sa kanyang pagtatangka na makatakas sa kanyang mga tagapag-uusig, hindi sinasadyang nabangga niya ang dalawang pulis. Natapon ang kanyang pitaka, at nakita ang mga laman nito, kabilang ang isang pakete ng iligal na droga. Naaresto si Shelly, pinagtanong, at sa huli ay dinala sa isang rehabilitation center. Sa parehong sentro, nakatira ang isang may gulang ng si Eric, na patuloy na nakikipaglaban sa mga demonyo ng kanyang nakaraan. Sa kabila ng kahirapan ng programa, nanatili siyang nakatuon sa pagsunod sa gabay ng kanyang therapist. Isang araw, napansin niya si Shelly, ang bagong dating, at nakaramdam ng agad na koneksyon sa kanya. Kahit na ipinagbabawal ang relasyon sa pagitan ng mga residente, ang kanilang pagkakaibigan ay nagsimulang lumago. Samantala, patuloy na ginagampanan ni Vincent Rogue ang kanyang dalawahang buhay. Sa publiko, siya ay isang patron ng sining, naghahanap ng mga talento sa musika. Ngunit sa pribado, may mas madilim na layunin siya, ang pag-aani ng mga kaluluwa para sa kanyang Panginoon upang makatakas sa walang hanggang pagdurusa. Sa kanyang lungga, hinarap niya ang natatakot na si Zaid, at nagtanong kung nasaan si Shelly. Iginiit ni Zaid na wala siyang alam, ngunit hindi naniniwala si Rogue. Ibinunyag niya ang kanyang lihim na nagtagal ng maraming siglo, ginugol niya ang kanyang buhay sa pagpapadala ng mga kaluluwa sa impyerno upang mapanatili ang kanyang sarili. Sa isang nakakatakot na bulong, pinilit ni Rogue si Zaid na magpakamatay. Nang umalis ang kaluluwa ni Zaid, tumingin si Rogue sa langit, ang kanyang baluktot na pekana ay natupad na naman. Sa sentro, lumalim ang koneksyon ni Shelly at Eric. Napansin ni Shelly ang talento ni Eric sa pag-awit at pagsusulat ng kanta. Hinimok niya siyang ibahagi ang kanyang mga nilikha. Nagsimulang magtulungan sila, pinagsasama ang kanyang mga liriko sa kanyang mga talento sa musika. Ngunit ang kanilang marupok na kapayapaan ay nasira nang malaman ni Shelly na ang kanyang ina, si Sofia, ay napilit ng mga tauhan ni Rogue na ibunyag ang kanyang kinaroroonan. Dumating si Marian at ang kanyang mga tauhan sa sentro, na naglalayong dakpin si Shelly. Naramdaman ang panganib, tinulungan ni Eric si Shelly na makatakas. Sabay nilang tinanggal ang kanilang mga tracking bracelet at tumakas sa gabi. Nakahanap sila ng pansamantalang kanlungan sa kagubatan. Isang mabait na driver ng truck ang naghatid sa kanila sa lungsod, kung saan dinala ni Shelly si Eric sa walang laman na apartment ng kanyang kaibigan. Sa kaligtasan ng apartment, mas lumapit sa isa't isa ang dalawa. Ibinahagi nila ang kanilang mga pangarap, ang kanilang mga sakit, at ang kanilang pag-asa para sa isang mas magandang kinabukasan. Nakaupo sa bubong, sa ilalim ng mga bituin, inamin nila ang kanilang pag-ibig sa isa't isa, sa wakas ay nakahanap ng call-iwan sa kanilang koneksyon. Ngunit ang kanilang kaligayahan ay panandalian lamang. Natuklasan ng pulisya ang katawan ni Zaid at agad na ipinagbigay alam kay Rogue, na lalong nag-aalala. Inutusan niya si Maria na hanapin si Shelly at patayin siya bago pa man makalabas ang nakakahiya na video. Habang papalapit ang mga tauhan ni Rogue, nagkapit si Shelly at Eric,
determinadong protektahan ang kanilang bagong natagpuang pag-ibig laban sa lahat ng posibilidad. Malaya na mula sa sentro, nagkaroon ng maikli ngunit masasayang panahon sina Eric at Shelly. Nag-explore sila ng kalikasan, naglakad-lakad ng matagal, at nangarap na tumanda ng magkasama. Ang pagsusulat ng kanta ay naging kanilang ibinahaging hilig, na tumulong sa kanilang paggaling. Ngunit isang araw, habang tumutugtog si Shelly ng instrumento, isang masakit na alaala ang sumulpot. Ikinumpisal niya kay Eric na ang musika ay dating kanyang takbuhan, ngunit pinilit siya ng kanyang ina na magtanghal sa mga hindi nararapat na lugar noong siya ay bata pa. Ang mga nakita niya roon ay nag-iwan ng malalim na peklat sa kanya. Nasira si Shelly at umamin na nararamdaman niyang responsable siya sa pagdurusa ng iba, ngunit hindi niya sinabi ang buong katotohanan dahil natatakot siyang iwanan siya ni Eric. Sa kanyang sorpresa, tiniyak ni Eric sa kanya na hindi niya siya kayang iwanan. Ang kanilang pagkakaibigan ay lalong lumalim. Isang gabi, bumisita sila sa isang club kung saan hindi inaasahang nakasalubong ni Shelly ang isang dating kaibigan ni Zaid. Ibinunyag ng kaibigan ang nakakatakot na katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Zaid at nagbabala kay Shelly na umalis kaagad sa lungsod. Hinayla ni Shelly si Eric palayo, nangangako na ipapaliwanag ang lahat kapag nakauwi na sila. Ngunit nang makapasok sila sa kanilang apartment, sinalakay sila ng mga tauhan ni Rogue. Nagkaroon ng mabangis na labanan, at parehong napatay sina Eric at Shelly. Pinaghiwalay ng kamatayan ang mga magkasintahan. Hinayla si Shelly sa isang madilim na bangin, habang si Eric ay napunta sa isang limbo, isang kulay abo at nakakagambalang lugar kung saan naghihintay ang mga nawawalang kaluluwa sa paghuhukom. Doon, nakilala niya si Kronos, isang misteryosong espiritu na nagpaliwanag na ang uwak ay gabay para sa mga kaluluwang napunit mula sa buhay dahil sa matinding kalungkutan. Binibigyan nito ang mga ito ng pagkakataong maghanap ng kapayapaan sa pamamagitan ng paghahanap ng hustisya. Sinabi ni Kronos kay Eric na maaari siyang pumili na lumaban sa kasamaan na Samiris sa kanila. Nagdududa si Eric sa kakaibang katotohanan ito at tinanggihan si Kronos, sinusubukang umalis. Ngunit itinulak siya ni Kronos, at nahulog si Eric sa kadiliman. Nagising siya sa kanyang apartment, naguguluhan at disoriented. Wala na si Shelly. Bigla, nakarinig si Eric ng mga boses. Bumalik ang mga tauhan ni Marian para kunin ang telepono ni Shelly, naniniwalang naglalaman ito ng nakakahiya na video. Isang lalaki, nagpapanggap na pulis, ay nagutos kay Eric na lumabas. Nawala si Eric sa kaguluhan ng kanyang isipan, sinusubukang maunawaan ang sitwasyon. Biglang binaril ng pulis si Eric. Nahulog siya, ngunit ilang sandali lang ay bumangon siyang muli, walang sugat. Natakot ang tauhan ni Rogue at sinalakay siya, sinaksak si Eric sa tiyan. Ngunit hindi nakaramdam ng sakit si Eric. Agad na gumaling ang kanyang mga sugat. Sa galit, lumaban si Eric at pinatay ang lalaki gamit ang sariling kutsilyo nito. Habang tinitingnan ni Eric ang kanyang refleksyon sa isang malapit na bintana, nagbalik ang mga salita ni Kronos sa kanyang isipan, ang uwak ay nagdadala ng mga hindi makapangyarihan. Napailing si Eric sa kalye at nakita si Shelly na nakatayo sa isang malayong tulay. Mukhang handa siyang tumalon. Sumigaw siya para pigilan ito, ngunit tumalon siya sa madilim na tubig sa ibaba. Sumisid si Eric para sundan siya, ngunit muli niyang nakaharap si Kronos. Ngayon, naunawaan ni Eric ang katotohanan, pareho na silang patay. Ipinaliwanag ni Kronos na ang kaluluwa ni Shelly ay hinihila sa isang mas madilim na lugar dahil sa pakikitungo ni Rogue at ng kanyang mga tagasunod sa Diablo. Bilang kapalit ng walang hanggang buhay, nag-aalok sila ng mga inosenteng kaluluwa. Kailangan ni Eric na sirain si Rogue at ang kanyang mga kasama. Binalaan ni Kronos na ang katawan ni Eric ay hindi mapapantayan, ngunit ang kanyang sakit ay hindi mawawala hanggat ang kanyang pag-ibig kay Shelly ay nananatiling dalisay. Itinulak ni Kronos si Eric pabalik sa mortal na mundo, determinadong ipaghiganti ang kanilang kamatayan. Naghanap si Eric ng isang mapagkakatiwalaang kaibigan at nag-armado ng sarili. Una niyang pinuntahan ang ina ni Shelly, si Sofia. Ngunit si Sofia, na puno ng pagkakasala, ay hindi pinansin ang mga tanong ni Eric, sinisisi ang kawalang ingat ng kanyang anak. Sa silid ni Shelly, natuklasan ni Eric ang mga larawan at isang tiket sa teatro, ang huling regalo ni Zaid kay Shelly. Sinundan ni Eric ang bakas na ito patungo sa teatro at nakasalubong ang isa sa kanyang mga mamamatay. Hindi nag-aalala sa pagbabalik ni Eric, pinagtawanan siya ng lalaki at nag-abot ng baril. Ngunit pinatay siya ni Eric gamit ang isang bala na hindi sinasadya. Sa paghahanap sa telepono ng lalaki, natagpuan ni Eric ang pangalan ni Marian. Nakita niya si Marian na lumalabas sa teatro kasama ang kanyang katulong at naglakad ng matapang sa kalye, hinaharangan ang kanilang sasakyan. Agad na napagtanto ng katulong ni Marian ang nangyayari at inutusan siyang yumuko. Binaril ni Eric, binasag ang mga bintana ng sasakyan. Nagkaroon ng mabangis na labanan. Kahit na natapon si Eric mula sa sasakyan at nabangga ng isang truck, gumaling siya at bumangon na naman, hindi matatalo. Samantala, bumisita si Vincent Rogue kay Sofia, na umamin na naghahanap ng paghihiganti si Eric para makasama ulit si Shelly. Sa isang nakakagulat na paghahayag, umamin si Sofia na ipinagpalit niya ang kaluluwa ni Shelly para sa yaman at katayuan, isang desisyon na kanyang pinagsisisihan ngayon.
Puno ng kahihiyan, itinapon niya ang sarili sa bintana habang malamig na pinapanood ni Rogue sa kanyang sasakyan. Tinawagan ni Rogue si Marian, binabalaan siyang bumalik si Eric at inutusan siyang dalhin siya. Ang batang pianista sa sasakyan ni Rogue ay tahimik na nanunood, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Walang tigil sa kanyang misyon, hinanap ni Eric ang kaibigan ni Zaid. Nang ma-corner at matakot, inamin ng bata ang lahat. Si Marian ay isang pawn lamang. Ang tunay na mastermind ay si Rogue, isang tao na may kapangyarihang manipulahin ang mga isipan at pilitin ang mga tao na gumawa ng mga hindi maipaliwanag na gawa. Inamin ng bata na hindi sinasadyang kinunan niya ang video na nagsiwalat ng mga krimen ni Rogue, na humantong sa pagkamatay ni Zaid at Shelly. Pinalaya ni Eric ang natakot na bata at nagtungo sa apartment kung saan sila nagtago ni Shelly matapos makatakas sa rehab center. Bumalik ang mga alaala ng kanilang panandaliang kaligayahan. Ang bawat sulok ng lugar ay nag-aalala sa kanyang tawa at init. Habang hinahanap ang apartment, natagpuan ni Eric ang lihim na tagwan ni Shelly. Sa loob, natagpuan niya ang kanyang telepono at kinakabahan na pinatugtog ang video na nakaimbak dito. Sa kanyang takot, nakita niya sa video si Shelly na nasa ilalim ng madilim na impluwensya ni Rogue. Sa isang nakakatakot na pagpapakita, brutal niyang pinatay ang kanyang pinakamatalik na kaibigan na si Zaid. Nang inag si Eric sa nakita, napagod sa bigat ng paghahayag, nagsimulang magduda si Eric sa kanyang pag-ibig kay Shelly. Biktima ba siya o nagpasakop na ba siya sa kasamaan? Hindi sigurado, humingi ng call iwan si Eric sa isang karaniwang kaibigan, inamin ang kanyang mga pagdududa at ang hindi mabatang pasanin ng kanyang mga emosyon. Bago pa man makasagot ang kanyang kaibigan, dalawa sa mga tauhan ni Rogue ang sumugod. Dinakip nila si Eric at walang awa na pinatay ang kanyang kaibigan. Nag-apoy ang galit sa loob ni Eric, at lumaban siya, pinatay ang isang tauhan bago siya mapatay. Muli, natagpuan niya ang kanyang sarili sa kabilang buhay, nakaharap kay Kronos. Sa pagkakataong ito, mas malamig ang tono ng espiritu. Nawala na ang iyong kakayahang gumaling, pahayag ni Kronos. Ang iyong mga pagdududa ay nagpahina sa iyo, at ang kaluluwa ni Shelly ay nawala na sa walang hanggang kadiliman. Nag-alok si Kronos kay Eric ng isang pagpipilian, iwanan ang kanyang misyon, bitawan si Shelly, at tanggapin ang isang madaling walang hanggan sa kabilang buhay. Ngunit tumanggi si Eric, na may hindi matitinag na determinasyon. Humingi siya kay Kronos ang nakunin ang kanyang kaluluwa kapalit ng pagliligtas kay Shelly. Napahanga si Kronos sa kabaitan ni Eric at binabalaan siya na kahit na magtagumpay siya, hindi na sila magkakasama ni Shelly. Sa kabila ng babala, iginiit ni Eric na handa siyang harapin ang walang hanggang pagdurusa para sa kalayaan ni Shelly. Tumawag si Kronos ng isang kawan ng mga uwak na nagkukumpol sa paligid nila. Pinutol ng espiritu ang kamay ni Eric at pinagsama ang kanilang dugo. Kumalat ang mga itim na ugat sa katawan ni Eric habang sumisigaw siya sa sakit. Nagdilim ang kanyang mga mata, at kumpleto na ang kanyang pagbabago. Ngayon, na pinagkalooban ng kapangyarihan ng uwak, nakakuha si Eric ng kakayahang maglakbay sa iba't ibang kaharian at ibalik ang hustisya. Nagising si Eric sa mundo ng mga nabubuhay, bumangon mula sa kanyang sariling kamatayan, na may bagong kakayahan. Mabilis niyang pinatay ang kanyang mga mamamatay gamit ang kanilang sariling mga armas. Sa paghahanap sa isa sa kanilang mga telepono, natagpuan ni Eric ang lokasyon ni Marian, ang teatro. Determinado, pininturahan niya ang kanyang mukha ng nakakatakot na make-up, nag-armado ng sarili, at nagtungo sa teatro. Sa parehong oras, iniulat ni Marian kay Rogue na natapos na ang bata. Hindi nag-aalala, tinanggihan ni Rogue ang balita. Habang nagsisimula ang palabas, pinapanood ni Marian at ng kanyang mga gwardya ang entablado, hindi namamalayan ang bagyo na nagaganap sa likod ng mga eksena. Pumasok si Eric sa teatro, pinapatay ang mga gwardya ni Rogue ng may nakakatakot na kahusayan. Ang mga bala at kutsilyo ay walang silbi laban sa kanya dahil agad na gumaling ang kanyang mga sugat. Tumpak ang kanyang mga pag-atake, at nag-iwan siya ng mga bangkay sa kanyang landas. Nang mapagtanto ni Marian ang nangyayari, iniulat niya ito kay Rogue ng mahinahon. Nagpasalamat si Rogue sa kanyang serbisyo, na nagpapahiwatig ng kanyang pagiging mapapalitan. Nakatayo na ngayon sa balkonahe, hinarap ni Eric si Marian. Nasaan si Rogue? Tanong niya. Natakot, ibinigay ni Marian ang address. Sa malamig na determinasyon, pinugutan ni Eric ng ulo si Marian at ang kanyang gwardya. Dinala niya ang kanilang naputol na mga ulo sa entablado at inihagis sa natatakot na madla. Nagkagulo ang mga manunood habang tumatakas sila sa takot. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Eric ang isang bangkos ng mga rosa sa entablado. Naalala niya ang pagmamahal ni Shelly sa mga bulaklak. Kinuha niya ito at umalis sa teatro, inilagay ang mga bulaklak sa tulay kung saan huling nakita niya si Shelly. Hindi pa tapos ang kanyang misyon. Dumating si Eric sa malawak na estate ni Rogue, diretso sa krimen lord na naghihintay sa kanya. Binalitaan siya ni Rogue ng panunuya. Iniisip mo bang ililigtas mo siya? Pang-aasar ni Rogue. Ang tanging nagawa mo lang ay higpitan ang lubod sa kanyang kaluluwa. Tumanggi si Eric na maniwala na nakasama si Shelly sa kasamaan ni Rogue. Ang kanilang pag-ibig, iginiit niya, ay tunay at dalisay. Bilang pagpapakita ng kapangyarihan, itinulak ni Rogue ang isang punyal sa dibdib ni Eric.
Wala nang pag-ibig na natitira sa iyo, pang-aasar ni Rogue. Galit lang ang natitira, ngunit hindi nag-atubili si Eric. Gamit ang mga alaala ng kanyang pinakamasayang sandali kasama si Shelly, ginamit niya ang kanyang mga kapangyarihan para hilahin si Rogue sa kabilang buhay. Doon, sa kaharian ng mga patay, sa wakas ay nagtagumpay si Eric. Natalo niya si Rogue at ipinatapon ang kanyang kaluluwa sa walang hanggang pagdurusa sa impyerno. Sa pagkamatay ni Rogue, napalaya ang kaluluwa ni Shelly mula sa bangin. Bumangon siya mula sa kadiliman at tumakbo sa mga bisig ni Eric. Nagyakap sila, ngunit ang kanilang muling pagsasama ay mapait. Ipinaliwanag ni Eric na hindi na siya makakabalik sa mundo ng mga nabubuhay. Pusot-pusong tumanggi si Shelly na umalis nang wala siya, ngunit ang mga batas ng kabilang buhay ay hindi mapapasubalian. Nang magising si Shelly sa mundo ng mga nabubuhay, natagpuan niya ang kanyang sarili pabalik sa gabi ng kanilang kamatayan. Isang mediko, na kamukhang kamukha ni Kronos, ay nagpaliwanag na ibinigay ni Eric ang lahat, ang kanyang buhay, ang kanyang kaluluwa, ang kanyang walang hanggan, para iligtas siya. Tumulo ang mga luha sa mukha ni Shelly habang naaalala niya ang kanilang pag-ibig. Samantala, si Eric, sa kabilang buhay, ay kumapit sa mga alaala ng kanilang mga sandali ng magkasama, naniniwalang isang araw, magkikita muli ang kanilang mga kaluluwa. Ito ay isang nakakatakot na kwento ng pag-ibig, paghihiganti, at pagtubos na nag-iwan ng mga manunood na nahuhumaling. Ang madilim na pantasya na ito ay may budget na $50 milyon. Dahil sa nakakaengganyong kwento at nakamamanghang mga visual, nakakuha ito ng kahangahangang $320 milyon sa buong mundo. Pinuri ng mga kritiko ang emosyonal na lalim at natatanging konsepto nito, na nagbigay sa kanya ng solidong 8.1 sa 10 sa IMDb at 87% na marka ng madla sa Rotten Tomatoes. Kung nagustuhan mo ang board na ito, huwag kalimutang mag-like, magkomento, at mag-subscribe para sa higit pang mga pagsusuri sa mga hindi malilimutang pelikula. Hanggang sa susunod, patuloy na tuklasin ang mahika ng sinehan. Makikita-kita sa susunod.